Diyos ko, makakauwi rin sa wakas. Pakiramdam ko hihiwalay ng kaluluwa ko sa katawang lupa ko. Pabulong na reklamo ni Odessa Zamora. Mabilis niyang isinilid ang kanyang laptop sa loob ng kanyang bag. 9:00 na ng gabi at siya na lang ang natitira sa executive floor ng kumpanya. Bilang sekretary ng pinakamasungit na CEO sa buong Pilipinas, araw-araw siyang naka-overtime. Miss Zamora, bago ka umalis, siguraduhin mo na sa ibabaw na ng mesa ko ang financial reports para bukas. Isang malamig at baritono na boses ang nagsalita mula sa pinto ng CEO's office. Napatalon sa gulat si Odessa. Nang lumingon siya, pumungad ang boss niyang si Lorenzo Maximilian. Nakalusent na ang necktie nito at nakabukas ang unang 2 botones ng polo. Bagay na lalong nagpalitaw sa makalaglag panty nitong kagwapuhan. Yes, Sir Lorenzo. Inayos ko na po sa ibabaw ng desk ninyo lahat ng files. Naka-color code na po yun para hindi kayo mahirapan. Mabilis at magalang na sagot ni Odessa. Good, you may go. Tipid na utos na Lorenzo bago ito tumalikod at bumalik sa loob ng opisina. Salamat po, Sir Lorenzo. Mauna na po ako. Mabilis na paalam ni Odessa. Halos takbuhin na ng dalaga ang hallway papunta sa elevator. Gustong-gusto na niyang makahiga sa malambot niyang kama. Pagdating sa tapat ng elevator, mabilis niyang pinindot ang down button. Bumukas ang pinto at humakbang siya papasok. Palapit na ang pagsara ng mga bakal na pinto nang biglang may isang malaking kamay na pumigil dito. Bumukas muli ang elevator. Tumambad sa kanyang seryosong mukha ni Lorenzo. Kung paanong nakahabol ito sa kanya ay hindi na nakakapagtaka. Dahil malaking tao ang kanyang boss at ang isang hakbang nito ay halos katumbas na ng 3 hakbang niya. Sir Lorenzo, uuwi na rin po kayo? Nauutal na tanong ni Odessa habang pilit niyang isinisiksik ang sarili sa isang sulok. Obviously, Miss Zamora, it's late. Masungit na tugon ni Lorenzo, sabay pasok sa loob. Naging nakakabingi ang katahimikan na namayani sa loob ng elevator habang bumababa ito mula sa 20th floor. Wala nagsasalita sa kanilang dalawa. Tanging ang sariling paghinga lang ni Odessa ang nadidinig niya dahil sa kaba na nararamdaman niya. Halos maduling na siya kakatitig sa sahig ng elevator. Nasa kalagitnaan na sila ng 15th at 14th floor nang biglang tumunog ng malakas ang makina ng elevator. Isang matinding pag-uga ang naramdaman nila, kasabay ng bigla ang pagkamatay ng mga ilaw. Napatali si Odessa. Damn it! What happened? Inis na bulalas ni Lorenzo sa gitna ng dilim. Bumukas ang emergency dim light at nakita ni Odessa na nakakunot ang noo ng kanyang boss habang pinipindot ang intercom button. Hello, security? The executive elevator is stuck between floors. Walang sumasagot mula sa kabilang linya. Nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Odessa. Nadama niya ang pamilyar na paninikit ng kanyang dibdib. Ang kanyang claustrophobia ay umaatake. Sir Lorenzo, bakit walang sumasagot? Sir, pakiramdam ko ay paliit ng paliit ang elevator. Nanginginig na sabi ni Odessa. Napahawak siya sa kanyang lalamunan. Wala na akong malanghap na hangin, sir. Calm down, Miss Zamora. It's just a power fluctuation. The backup generator will kick in soon. Just breathe. Kalmado na utos na Lorenzo, bagamat may bahagyang pag-aalala na sa boses nito nang makita ang pamumutla ng sekretary. Hindi ko kaya, sir. Ayoko pang mamatay. Marami pa akong pangarap. Hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend eh. Nag-hysterikal na sigaw ni Odessa. Napaupo na siya sa sahig ng elevator habang sapo ang kanyang dibdib. Odessa, stop it. You are not going to die in here. Stand up. Pilit na hinawakan ni Lorenzo ang braso ng dalaga upang itayo ito. Ngunit nagdilim na ang paningin ni Odessa. Sa pag-aakalang ito na ang huling araw niya sa mundo, napasigaw siya ng buong lakas. Sir Lorenzo, bago ako mamatay, aamin na ako. Crush na crush kita since day one. Kahit ang sungit-sungit mo at lagi mo akong inuutusan. Patay na patay ako sa'yo, sir.
What the hell are you talking about, Miss Zamora? Gulat na tanong ni Lorenzo. Mahal na mahal kita, sir. Tuluyan ang nawala ng balanse si Odessa. Bago pa man siya tuluyang himatayin at bumagsak sa sahig, kumapa ang mga kamay niya para humanap ng suporta. Aksidente niyang nakapitan ng mahabang silk necktie ni Lorenzo. Odessa, wait! Let go of my tie! Sigaw ni Lorenzo. Dahil sa bigat ng walang malay na si Odessa, nahila pababa si Lorenzo. Nawala ng balanse ang binata at pabagsak na sumubsob sa ibabaw ng sekretary nito. Sa pagbagsak ng katawan ni Lorenzo, tumama ang siko nito sa control panel ng elevator at aksidenteng napindot ang 14th floor button. Gumana bigla ang makina. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator sa 14th floor. Sa labas, nakatayo ang 5 empleyado mula sa accounting department na nag-overtime din at naghihintay ng masasakyan pababa. Nalaki ang mga mata ng mga tsismosang empleyado. Tumambad sa kanilang eksena kung saan ang masungit na CEO na si Lorenzo Maximilian ay nakadagan sa ibabaw ng sekretary nito na si Odessa Zamora. Habang ang kamay ng dalaga ay mahigpit na nakahawak sa necktie ng boss nito. Hala! Sir Lorenzo? Odessa? Gulat na sigaw ni Marites, ang pinuno ng mga tsismosa sa opisina. Grabe! Hindi makapaghintay ng kwarto. Sa elevator pa talaga nagmilagro. Bulo ng isa pang empleyado, ngunit sapat ang lakas para marinig sa buong pasilyo. Mabilis naman na iniangat ni Lorenzo ang kanyang ulo. Madilim na madilim ang kanyang muka. It's not what you think. Someone, call the clinic, right now. Ngunit para kay Odessa, madilim na ang lahat. Wala siyang kamalay-malay na kinabukasan. Siya na ang magiging pinakamalaking headline ng chismis sa buong kumpanya. Nasaan ako? Nangihina na tanong ni Odessa. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit sumalubong sa kanya ang nakakasilaw na puting ilaw sa kisame. Suminghap siya nang maamoy ang matapang na amoy ng alkohol at gamot. Gising ka na pala, Ma'am Odessa. Nakangiting bati ng isang babaeng nakauniporming puti. Huwag ka muna biglang bumangon. Bumagsak raw kasi ang blood pressure mo kagabi dahil sa matinding panic attack. Kagabi? Naguguluhan na tanong ni Odessa. Umikot ang paningin niya sa paligid. Nasa office clinic siya. Ibig sabihin, inubaga na ako rito? Opo ma'am, nag-aalas 8 na ng umaga. Sagot ni Nurse Joy habang chine-check ang dextrose niya. Si Sir Lorenzo pa nga mismo nagbuhat sa'yo papunta rito eh. Grabe, alalang-alalang CEO natin. Basang-basa pa siya ng pawis na buhatin kanya palabas ng elevator. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Odessa nang madinig niyang salitang elevator. Sunod-sunod na nag-flashback sa isip niya ang lahat ng nangyari kagabi. Ang biglaang paghinto ng elevator, ang pagkamatay ng ilaw, ang paninikip ng dibdib niya. Ang mahigpit niyang paghawak sa necktie ng boss niya. At ang pinakamalala sa lahat, Sir Lorenzo, bago ako mamatay, aamin na ako. Crush na crush kita since day 1. Patay na patay ako sa'yo, sir. Diyos ko po! Napasigaw si Odessa sabay takip ng unan sa kanyang muka. Nurse, may gamot ba kayo rito pampaamnesia? O kaya, laso na lang. Laso, nurse. Gusto ko na lang magpalamon sa lupa ngayon din. Hala, Ma'am Odessa, bawal po yun. Natataranta na sagot ng nurse. Bakit po ba? May masakit po ba sa inyo? Ang pride ko, nurse. Ang dangal ko. Wala na akong mukhang ihaharap kay Sir Lorenzo. Mabilis na inalis ni Odessa ang dextrose sa kanyang kamay. Kailangan ko nang umalis bago pa niya ako makita. Exaggerated niyang reaksyon. Kahit nahihilo pa, ay pinilit ni Odessa na bumalik sa kanyang desk. Pagdating niya sa executive floor, ramdam niya ang malagkit na tingin sa kanya ng mga kasamahan niya sa trabaho. Uy, Odessa! Patakbo na lumapit si Marites sa kanya. Ano yung nakita namin kagabi? Nakapatong sa'yo si Sir Lorenzo, tapos hawak mo pa yung necktie niya. Kayo na ba na masungit nating boss? Wala yun, Marites. Nadapa lang siya dahil hinimatay ako.
Excuse me, marami pa akong gagawin. Pagtataray ni Odessa, kahit namumula na ang buong mukha niya sa hiya. Pagkaupo niya sa kanyang desk, mabilis siyang nag-type sa kanyang computer at nag-print ng isang dokumento. Huminga muna siya ng malalim, nagdasal ng 3 ama namin, saka siya tumayo at kumatok sa malaking pinto ng opisina ng CEO. Come in. Malamig na utos mula sa loob. Pumasok si Odessa na nakayuko. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Lorenzo. Sir Lorenzo, good morning po. Nakaupo si Lorenzo sa swivel chair nito habang kalmadong nagbabasa ng isang file. You're exactly 24 minutes late, Miss Zamora. And why are you looking at the floor? May nalaglag ba na barya dyan? Sir, may ibibigay po sana ako sa inyo. Nanginginig na inilapag ni Odessa ang puting papel sa ibabaw ng glass desk ng kanyang boss. Tiningnan lamang iyon ni Lorenzo. Ano to? Resignation letter ko po, Sir Lorenzo. Nagre-resign na po ako. Pikit matang sagot ni Odessa. Alam ko po na nakakahiya ang ginawa ko kagabi. Nag-assume ako na mamamatay na ako. Kaya kung ano-anong nasabi ko. Bunga lang po yun ang kakulangan ng oxygen sa utak ko. Tsaka pinag-uusapan na po tayo sa labas. Nakakahiya po sa inyo. Tamad na kinuha ni Lorenzo ang papel. Sa tansya ni Odessa ay 2 segundo lang yon na binasa ng kanyang boss. Bago nito hinawakan iyon sa magkabilang dulo. Nalaki ang mga mata ni Odessa nang punitin ni Lorenzo ang kanyang resignation letter at itapon ang mga piraso nito sa trash bin na nasa kilid lang ng office table nito. Sir, bakit yung pinunit? Gulat na tanong ng dalaga. Because it is rejected. Kalmado na sagot ni Lorenzo. Sumandal ito sa upuan at tinitigan ng diretso sa mga mata si Odessa. Hindi ka pwede mag-resign, Odessa. You signed a 2-year contract and you still have 8 months left. Unless you're willing to pay the $500,000 breach of contract fee. Nalaglag ang panga ni Odessa. $500,000? Pero sir… No buts, Miss Zamora. I don't care about what the employers are whispering about out there. As for your confession last night, bahagyang umisi si Lorenzo. I will just pretend I didn't hear it. Dahil sabi mo nga, nawala lang ng oxygen ang utak mo, right? Napalunog si Odessa. Opo, sir. Good. Then prove it by doing your job. Get me my black coffee, no sugar, and prepare the boardroom. You are dismissed. Padabog ngunit walang nagawa na lumabas si Odessa ng opisina ng lalaki. Sa kabilang banda, nang tuluyang sumara ang pinto, dahan-dahang nawala ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Lorenzo. Napalitan nito ng isang lihim at nakakalokong ngiti. Yumuko siya at pinulot ang isang piraso ng pinunit niyang resignation letter na nakatakas ng itapon niya iyon sa trash bin. Stupid girl. Bulong ni Lorenzo sa sarili habang napapailing. Crush pala ha? Hindi alam ni Odessa na walang power fluctuation na nangyari kagabi sa building. Bago pa sila umabot sa 14th floor, sinadya ni Lorenzo na pindutin ang emergency stop button ng elevator. Wala kasi siyang maisip na magandang palusot upang pigilan ang sekretary niya sa pag-uwi. Balak nilang sana itong matrap ng ilang minuto para makapag-ipon siya ng lakas ng loob na ayain itong mag-dinner sa labas. Hindi niya inaasahan na aatakihin ito ng matinding claustrophobia at lalong hindi niya inaasahan ang pag-amin nito. The operation evaporate ha? We'll see about that, Miss Zamora. Nakangiting naibulong ni Lorenzo sa kawalan bago muling ibinaling ang atensyon sa kanyang trabaho. Samantala, lumipas ang ilang mga araw. Sir Lorenzo, ang black coffee ninyo. No sugar. Just the bitter reality of my trapped existence. Walang ganong sambit na Odessa habang inilalapag ang mamahaling tasa sa ibabaw ng malapad na glass desk ng kanyang boss. Bumaba ang mga mata ni Lorenzo mula sa binabasa na kontrata papunta sa kape. Sa ilalim ng tasa, may nakapatong na puting tissue paper kung saan may nakasulat na mensahe
gamit ang pulang marker. I am officially resigning. Please let me go. Odessa. Napangisi si Lorenzo. Isang ngiti na nagpapabilis na naman sana sa tibok ng puso ni Odessa. Kung hindi lang siya inis na inis dito. Pang-14 na tissue paper na to ngayong linggo, Miss Zamora. Nauubusan na ba ng budget ang kumpanya para sa dissenting bond paper? Kapag po naubos ang tissue sa pantry, sa tissue roll naman po sa banyo ko magsusulat ng resignation letter ko, sir. Seryosong sagot ni Odessa habang nakataas ang isang kilay. Rejected. Malamig at formal na tugon ni Lorenzo. Walang awa nitong ginusot ang tissue at inihagis sa basurahan. And by the way, na-stray sa PowerPoint presentation ko kanina sa mga investors. Namula ang mga pisngi ni Odessa. Kaninang umaga kasi, habang seryoso nagdidiscuss si Lorenzo tungkol sa mga financial projections, biglang lumabas sa slide number 24 ang isang malaking litrato ni Odessa na nakaluhod. May kasamang malaking text na Free Odessa Zamora 2026. Mabilis lang itong nilagpasan ni Lorenzo. Pero sapat na yun para magpigil ng tawa ang buong board of directors. Hindi po ako titigil hanggat hindi niyo pinipirmahan ang release papers ko, Sir Lorenzo. Ginagawa ko po tong running joke pero seryoso po ang puso ko sa pag-alis. Matapang nagiit ng dalaga. Tumitig si Lorenzo sa mga mata niya. At sinabi ko na sa'yo, hindi kita pakakawalan. You're staying right here where I can see you. Bumalik ka na sa desk mo. Padabog na tumalikod si Odessa. Opo, mahal na hari. I heard that, Miss Zamora. Pagkalipas lang ng 2 oras, tumunog ang intercom sa desk ni Odessa. Miss Zamora, boardroom, right now. We have an urgent meeting. Boses yon ni Lorenzo habang seryoso at may halong otoridad. Mabilis na kinuha ni Odessa ang kanyang tablet at notepad. Patakbo siyang nagtungo sa boardroom. Inaasahan niyang nandoon ang mga department heads. Ngunit pagkabukas niya ng mabigat na pinto, tanging si Lorenzo lang ang nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa. Madilim ang kwarto at tanging ang ilaw mula sa projector ang nakabukas. Sir, nasan pong iba? Akala ko po ba ay urgent meeting? Naguguluhang tanong ni Odessa habang dahan-dahang naglalakad palapit sa lalaki. Sit down, Odessa. Utos nito. Tinutukoy ang silyang katabi mismo ng inuupuan nito. Lalong kinabahan si Odessa dahil bihira siyang tawagin ito sa kanyang pangalan. Madalas ay Miss Zamora ang tawag nito sa kanya. Bakit po tayo lang dalawa, sir? Ano po bang agenda natin? Stress management. Tipid na sagot ni Lorenzo. May inilabas itong isang maliit at eleganting itim na kahon mula sa bulsa ng suit nito. Nang buksan nito iyon, nakita ni Odessa ang maliliit na artisan chocolates na hugis puso at nababalutan ng gold dust. Chocolate po? Akala ko ba meeting? Lalong naguluhan si Odessa. Hindi sumagot si Lorenzo. Kumuha ito ng isang piraso ng tsokolate gamit ang mahahaba at magagandang daliri nito na talaga namang agaw pansin. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Odessa, pababa sa mga labi ng dalaga. Open your mouth. Malalim at mapang-utos ang boses na Lorenzo. Po? I said, open your mouth, Odessa. You've been stressing me out all week with your ridiculous resignation letters. This is your punishment. Eat it. Seryosong utos nito, pero may kakaibang kislap sa mga mata ng binata. Dahil sa kaba at sa matinding otoridad ng boss niya, dahan-dahang ibinuka ni Odessa ang kanyang mga labi. Naingat na sinubo ni Lorenzo ang tsokolate sa kanyang bibig. Naramdaman ni Odessa ang bahagyang pagdampi ng hinlalaki ng binata sa kanyang ibabang labi. Isang malambot at mainit na hawak na nagpadala ng libu-libong boltahe ng kuryente sa kanyang buong katawan. Nalasahan agad ni Odessa ang tamis ng dark chocolate. Ngunit ilang segundo lang, biglang may humapdi sa dila niya. Ang anghang! Napasinghap si Odessa at kaagad na napahawak siya sa sariling lalamunan. Sir,
Ano po to? Spicy chili chocolates. A rare aphrodisiac from Mexico. Nakangising sagot ni Lorenzo. Ipinatong nito ang siko sa lamesa at inilapit ang muka sa dalaga. Amoy na amoy ni Odessa ang mamahaling pabango ng kanyang boss. Tumitig si Lorenzo ng malalim sa mga mata ni Odessa. Ang paningin nito ay muling bumaba sa mapupulang labi ng sekretary na. Ngayon ay bahagyang nakaawang dahil sa anghang at gulat. Masarap ba? Tanong ni Lorenzo sa namamaos na boses. Parang naubusan ng hangin si Odessa. Ang anghang sa kanyang bibig ay wala ng panama sa tindi ng init na gumagapa ngayon sa kanyang buong katawan dahil sa paraan ng pagtitig ng kanyang boss at sa tono ng pagsasalita nito na napaka-sexy sa kanyang pandinig. Sir? Nauutal na ani ni Odessa. Hindi niya malaman kung tatakbo ba siya palabas o tutunawin na lang ang sarili sa kinauupuan niya dahil sa matinding kilig. If you give me another resignation letter tomorrow, Odessa, I might have to feed you something else. Understood? Pagpapatuloy ni Lorenzo habang nakatitig pa rin sa labi niya. Ngunit imbes na matakot, ay tila mas lalong nagwala ang buong sistema ni Odessa. Naglaro ang isip niya sa ibang bagay. Kung ang something else na tinutukoy nito ay ang sandata nito, ay hindi niya iyon aatrasan. Baka ora mismo ay magpasa ulit siya ng resignation letter. Lumipas ang ilang mga araw. Hay naku puso, kumalma ka nga. Ilang araw na yung aksidenteng tsokolate na yan. Nagwawala ka pa rin dyan hanggang ngayon. Pabulong na saway ni Odessa sa sarili habang mabilis na nagtatype sa kanyang keyboard. Kahit anong pilit niya mag-focus sa tinatapos na minutes of the meeting, bumabalik pa rin ang isip niya sa nangyari sa boardroom. Ang init ng titig ni Lorenzo, ang malalim na boses nito, at ang pagdampi ng daliri nito sa kanyang mga labi. Naputol ang pagpapantasya ni Odessa nang bumukas ang elevator sa executive floor. Napatunghay siya at halos mapanganga siya sa pumasok. Isang napakagandang babae ang naglalakad palapit sa kanyang desk. Nakasuot ito ng kulay puting Chanel suit na hapit sa perpektong kurba ng katawan nito. May bagsak at mahaba na buhok at amoy na amoy ang mamahaling pabango na umaalingasaw sa buong hallway. Excuse me, nandyan ba si Enzo? Tanong ng babae sa isang malambing at may confident na boses. Mabilis na tumayo si Odessa. Pinanatili niya ang kanyang profesional na ngiti kahit nakaramdam siya ng matinding insecurity. Naka-oversized blazer lang kasi siya at nakapusod ng mahigpit ang kanyang buhok niya, parang manang. Good morning, ma'am. May appointment po ba kayo kay Sir Lorenzo? Ako pong sekretary niya. Check ko lang po sa schedule niya. Magalang na sagot ni Odessa. Tumawa ang babae, isang tawang parang nangiinsulto. Oh, honey, I don't need an appointment. Ako nga pala si Valerie. Surprise visit lang to para sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Odessa, ay nilagpasan na siya ni Valerie at dire-diretsong binuksan ang mabigat na pinto ng CEO's office nang walang katok-katok. Enzo, surprise! Basig lang sigaw ni Valerie. Akmang susundan sana ito ni Odessa para pigilan, ngunit natigilan siya nang marinig niya ang boses ng kanyang boss. Val, what are you doing here? Hindi masungit ang boses ni Lorenzo. Walang pamilyar na coldness sa boses ng lalaki. Sa halip, puno iyon ng gulat at tuwa. Bahagyang sumilip si Odessa sa awang ng pinto. Nakita niya kung paano patakbong lumapit si Valerie kay Lorenzo at iinakap ito ng napakahigpit sa leeg. Namiss kita eh. Masama ba? Malambing na sabi ni Valerie. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, niyakap pabalik ni Lorenzo ang babae. At tumawa ito. Tumawa ang pinakamasungit na nilalang sa balat ng lupa. You should have told me you were flying back from Milan. Sinudusa na kita sa airport. Sabi ni Lorenzo habang nakangiti ng matamis sa babae. Dahan-dahan namang umatras si Odessa. Parang may pumipilit sa dibdib niya. Ang sakit. Bakit biglang ang sakit? Milan? Sinundo? Enzo?
Sunod-sunod na bulong ni Odessa sa sarili habang nanlalambot ang kanyang mga tuhod na bumalik siya sa kanyang upuan. Saktong lumabas mula sa pantry si Marites. Bit-bit ang isang mug ng kape. Lumapit ito agad sa desk ni Odessa. Uy Odessa, sino yung pumasok? Ang bango ah. At teka, tumatawa ba si Sir Lorenzo sa loob? Oo Marites, tumatawa siya. May bisita siya. Matamlay na sagot ni Odessa habang nakatingin lang sa blankong monitor ng kanyang computer. Hala, si Valerie ba yun? Nanlaki ang mga mata ni Marites. Inilapit nito ang mukha kay Odessa para bumulong. Naku Odessa, yan yung long-time girlfriend niya noon. Balita ko, nag-cool off lang sila dahil nag-aral yung babae sa Milan. Sila na ba ulit? Kaya pala mukhang good mood si Sir. Parang binuhusan ng malamig na yelo si Odessa mula ulo hanggang paa. Long-time girlfriend? Kaya pala Enzo ang tawag niya. Sa isip-isip niya. Kaya pala ganun lang siya kagaan kausap. Mapait na bulong ni Odessa na parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Ano ka mo Odessa? Nagtataka na tanong ni Marites. Wala Marites, sabi ko. Kaya palang saya-saya niya ngayon. Sagot ni Odessa habang pilit na ngumingiti. Sige na, bumalik ka na sa pwesto mo at baka makita pa tayo nagchichismisan dito. Pagkaalis ni Marites, dahan-dahang nagbukas ang pinto ng opisina ni Lorenzo. Magkaakbay ito at si Valerina, sabay na lumabas mula sa loob. Bisamora. Tawag ni Lorenzo. Bumalik ang malamig nitong boses nang kausapin siya. Yes, Sir Lorenzo? Walang emosyon na sagot ni Odessa habang nakatayo ng tuwid. Iniiwasan niya na salubungin ang paningin ng dalawa. Cancel all my meetings for this afternoon. Valerie and I are going out for lunch. Then we will take the rest of the day off. Utos ng binata. Lumingon si Valerie kay Odessa. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Is she your new secretary, Enzo? She looks very hardworking. Parang hindi natutulog. She gets the job done. Let's go, Val. Tipid na sagot ni Lorenzo bago inalalayan ng babae patungo sa elevator. Noted, sir. Enjoy your lunch po. Pilit na pinatatag ni Odessa ang kanyang boses kahit parang dinudurog ang puso niya. Nang tuluyang sumara ang elevator, bumagsak ang mga balikat ni Odessa. Tinignan niya ang kanyang reflection sa salamin ng glass door. Ang tanga-tanga mo, Odessa. Naniwala ka naman sa mga pa-chocolate at patitig niya. Pinaglaruan ka na ng boss mo dahil na-bored siya sa mga resignation letters mo. Isa ka lang laruan. Option, pampalipas oras habang wala pang tunay na linta. Girlfriend niya. Naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Pero mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang mga palad. Iiyak ba ako? Tanong niya sa sarili bago umiling ng mariin. Hindi ako iiyak para sa isang masungit na boss na ginawa lang akong pampalipas oras. Nag-iba ang timpla ng mga bata ni Odessa. Mula sa pagiging kawawa, napalitan ito ng matinding determinasyon. Kung aalis man siya sa kumpanyang ito, hindi siya aalis na parang basang sisiw. Gusto mo ng laro, Sir Lorenzo? Pwes, pagbibigyan kita. Matapang na pangako ni Odessa habang nakatitig sa bakanting opisina ng kanyang boss. Kung lalayas man ako rito, sisiguraduhin kong luluhod ka muna sa harap ko at magmamakaawa na bumalik ako. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng mensahe sa kanyang best friend. Sis, samahan mo ako sa mall mamaya pag out ko. Kailangan ko ng bagong wardrobe. Yung tipong makakalaglag pa nga at magpapasisi sa isang bilyonaryo. Kinabukasan ay umalingaw-ngaw ang matapang na tunog ng matutulis na takong sa buong executive floor. Napatigil ang lahat ng empleyado sa kani-kanilang ginagawa. Ang mga nagtitimpla ng kape sa pantry ay napadungaw at ang mga nagtatype sa computer ay napalingon sa direksyon ni Odessa na kalalabas lang ng elevator. Buong confident siya naglakad patungo sa kanyang desk. Diyos ko po, Odessa! Ikaw ba talaga yan?
Malakas na tili ni Marites nang makalapit ang babae sa kanyang desk. Ngumiti si Odessa, isang matipid ngunit pamatay ng ngiti na lalong nagpalitaw sa signature crimson red lipstick na kanyang suot. Ako nga, Marites. Bakit? May dumi ba ako sa muka? Anong dumi? Para kang sasali sa Miss Universe, bakla! Bulalas ni Marites habang pinapasadahan ng tingin ang kabuuan niya. Wala na ang maluwag na blazer at mahabang slacks ni Odessa. Pinalitan niya ito ng isang hapit na black pencil skirt na nagpapakita ng magandang kurba ng kanyang balakang at isang puting silk blouse na bahagyang nakabukas ang unang 2 butones. Nakalugay ang kanyang bahaba at bagsak na buhok na malayong-malayo sa nakasanayang masikip na pusod. Kailangan palagi na presentable, Marites. Sabi nga nila, dress for the job you want, not the job you have. Kumpiyansa na sagot ni Odessa. Wow! Iba rin! Good morning, Miss Odessa. Nakangiting bati ni Engineer Mark na saktong dumaan. Binigyan pa nito ng mapanuksong tingin ng dalaga. Good morning din, Engineer. What is the meaning of this commotion? Isang dumagundong at malamig na boses ang siyang bumasag sa kaingayan ng pasilyo. Mabilis na nagkanya-kanyang balik sa mga upuan ng mga empleyado. Bumukas ng maluwag ang pinto ng CEO's office at iniluwa nito si Lorenzo. Madilim ang mukha ng binata, ngunit nang dumapo ang paningin nito kay Odessa ay biglang nanigas ang buong katawan nito. Namilog ang mga mata ng masungit niyang boss at bahagyang nakaawang ang bibig niya. Tila ba nakakita ng bulto? Isang napakagandang bulto. Good morning, Sir Lorenzo. Malambing ngunit formal na bati ni Odessa. Miss Zamora? Nauutal na tanong ni Lorenzo. Pinilig nito ang ulo at pilit na ibinalik ang malamig na ekspresyon. What on earth are you wearing? Damit po, sir. Inosenteng sagot ni Odessa. Nagkibit-balikat pa siya na lalong nagpaalon sa kanyang silk na blouse. Bawal po bang pencil skirt at red lipstick sa dress code natin? Wala naman po sa manual natin No, but the skirt is… Never mind. Nag-iwas ng tingin si Lorenzo at padabog na inayos ang sariling necktie. Boardroom, 10 minutes. We have a presentation for the board of directors. Noted po, Sir Lorenzo. Nakangiting sagot ng dalaga. Pagsapit ng 10:00 sa loob ng boardroom, kapansin-pansin ang kakaibang tensyon sa hangin. As you can see on the screen, the projected revenue for the third quarter is expected to… Napatigil sa pagsasalita si Lorenzo. Mr. Lorenzo, ano pong susunod na mangyayari sa projection natin? Tanong ng isa sa mga matatandang board members nang hindi na ito makapaghintay. Ngunit hindi nakatingin si Lorenzo sa screen. Nakapako ang madilim niyang mga mata sa bandang kanan ng lamesa, kung saan nakaupo si Odessa. Kasalukuyang nakakuru sa mga binti ng dalaga habang seryosong nagsusulat. Dahilan upang lalong umangat ang laylayan ng skirt nito at lumitaw ang mapuputi nitong mga hita. The projection will… The profit margin will increase. Wala sa sariling sagot ni Lorenzo habang nakatiim ang kanyang mga bagang. Should I proceed to the next slide, sir? Malambing na tanong ni Odessa na sinalubong ang kanyang mga mata at tipid na kinagatang mapulang ibabang labi. Tila nag-slow motion ang eksenang yon para kay Lorenzo. Napalunok si Lorenzo. Yes, Miss Zamora. And please, for heaven's sake, stop crossing your legs. Po, nangangawit po kasi ako, sir eh. Pabulong at mahinhing sagot ni Odessa. I said, uncross them now. Pilit na kinokontrol ni Lorenzo ang galit na boses bago pumaling sa mga naguguluhang board members. Let's take a 10-minute break, gentlemen. Matapos ang nakakapagod na meeting, ay naayos na ni Odessa ang kanyang mga gamit. Saktong lumapit sa kanya si Engineer Mark habang may hawak ito na 2 tasa ng kape. Miss Odessa, ang galing mo kanina. Free ka ba mamayang lunch? Gusto mo bang sumabay sa akin sa labas? Nakangiting alok ng engineer. Naku, Engineer Mark, nakakahiya naman po.
She's not free. Isang malamig at nagbabanta na boses ang sumingit. Napalingon si Odessa at nakita si Lorenzo na nakatayo sa likuran nila. Kung nakamamatay lang ang paraan ng pagtitig nito sa lalaking kaharap niya ngayon, ay kanina pa walang buhay si Engineer Mark. Ay, Sir Lorenzo, mag-i-invite lang po sana ako mag-lunch sa sekretary niyo. Magalang na paliwanag ni Engineer Mark. Miss Zamora has a lot of pending tasks for me. Excuse us. Walang awang putol ni Lorenzo. Bago pa man makapag-react si Odessa, hinawakan na ni Lorenzo ang kanyang pulso ng mahigpit, ngunit hindi nakakasakit. Hinila siya nito palabas ng boardroom. Nilagpasan nila ang executive hallway at idiniretso siya ng lalaki sa dulong bahagi ng gusali. Sir, saan tayo pupunta? Teka, maiiwan ko yung laptop ko. Nagpupumiglas na reklamo ni Odessa habang hirap na hirap maglakad dahil sa kanyang killer heels. Binuksan ni Lorenzo ang isang mabigat na pintong bakal. Lumusot sila sa loob ng fire exit at mabilis na isinara ni Lorenzo ang pinto. Madilim sa loob at tanging ang maliit na bintana lang ang nagbibigay ng ilaw. Ikinulong ni Lorenzo si Odessa sa pagitan ng pader at ng dalawang malalapad na braso nito. Sir, ano bang problema niyo? Inis na tanong ni Odessa. Mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib niya dahil sa kaba. Ikaw ang problema ko, Odessa. Mariing sigaw ni Lorenzo. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa dalaga. Ako? Wala naman po akong ginagawang masama ah. Pumasok lang ako ng maayos at maganda. Batapang nasagot ng dalaga. Humakbang palapit si Lorenzo. Dahilan para mapakapit si Odessa sa malamig na pader. Exactly. Look at you. Ano ba yung suot mo? Bakit ganyan ang ayos mo? Are you trying to torture me? Bawal na po bang mag-ayos, sir? Gusto ko lang maging maganda ngayon. Tsaka, bakit po ba kayo nagagalit? Di ba kayo naman na nag-utos na lagi ako maging presentable? Panunumbat ni Odessa. Hindi sumagot si Lorenzo. Sa halip, ibinaba nito ang paningin sa bukas na kwelyo ng silk blouse ni Odessa. Dahan-dahang iniangat ng binata ang mga kamay nito. Naramdaman ni Odessa ang panginginig na mga daliri nito nang dampian nito ang kanyang balat upang abutin ang mga botones ng kanyang damit. Sir, anong ginagawa niyo? Nangihina na tanong ni Odessa. Ramdam niya ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. At pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang puso sa tindi ng kanyang nararamdaman. Isa-isang ibinutones ni Lorenzo pataas ang blouse ng dalaga hanggang sa matakpa ng leeg niya. Tinatago ang hindi dapat nakikita ng iba. Paos at malalim na bulong ni Lorenzo. Tinitigan ito ng matagalang nanginginig na mapupulang labi ni Odessa. Masyado ko nakakadistract sa opisina, Odessa. Lalo na sa akin. Kaya kung ayaw mo may mangyari sa loob ng fire exit na to. Lumapit ang mga labi ni Lorenzo sa tenga ng dalaga. Dahilan para tumayo ang lahat ng balahibo ni Odessa. Punasan mo yung lipstick mo bago ko halikan yan hanggang sa mabura. Makalipas ang 3 araw, kasalukuyan silang nasa isang remote beach resort ng hinipaan para sa isang out-of-town site visit. Magpapatayo kasi ng bagong hotel branch ang kumpanya ni Lorenzo sa nasabing probinsya. Kasama nila sa biyahe ang ilang engineers ng kumpanya. Kabilang na si Engineer Mark. Napakaganda sana ng tanawin dito sa Camarines Norte. Bulong ni Odessa sa sarili habang nakatanaw sa malinaw at asul na tubig ng dagat. Miss Odessa, ang ganda ng dagat no? Gusto mo bang maglakad-lakad mamaya sa dalampasigan pagkatapos ng inspeksyon natin? Basiglang aya ni Engineer Mark habang inaayos nito ang suot na hard hat. Sige ba, Engineer? Nakaka-stress din kasi ang biyahe eh. Tipid ng ngiting sagot ni Odessa. Engineer Mark, we are here to work, not to flirt. Isang malamig at pamilyar na boses ang sumingit mula sa likuran nila. Sabay na napalingon sina Odessa at Engineer Mark. Nakatayo doon si Lorenzo. Nakaputing polo shirt lang ito at khaki shorts. Ngunit lutang na lutang pa rin ang nakakatakot nitong presensya at mahigpit na otoridad kahit na sa pinakasimpleng kasuotan lang ito. Nakakunot ang noo nito
at masamang nakatingin kay Engineer Mark. Sorry po, Sir Lorenzo. I-check ko lang po yung blueprint dun sa kabilang site. Mabilis na nagpaalam si Engineer Mark at halos patakbo na umalis palayo. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, binalingan siya ni Lorenzo. Miss Zamora, bakit ba kanina ka patahimik sa biyahe? At bakit nakikipaglandian ka sa engineer na yun sa oras ng trabaho? Hindi po ako nakikipaglandian, Sir Lorenzo. Malamig at walang emosyon na sagot ni Odessa. Hindi niya tiningnan ang mga mata ng boss niya. Nakatitig lang siya sa tablet na hawak niya. Tinatanong lang po niya ako kung magandang dagat. Natahimik po ako kasi wala naman po akong dapat sabihin. Trabaho lang po ang ipinunta natin dito. Mula pa nung mangyaring insidente sa Fire Exit at ang pagdating ng lich na si Valerie sa opisina, nagpasya na si Odessa na maglagay ng makapalat, mataas na pader sa pagitan nila ni Lorenzo. Ayaw niyang mas lalo siyang masaktan dahil halata naman sa ipinapakita ng lalaki na makikipagbalikan pa ito sa ex nito. Babalik siya sa pagiging profesional na sekretary. Walang emotional attachment, walang mali siya. Odessa, look at me. Mariing utos ni Lorenzo na halatang naiinis na sa panlalamig ng dalaga. Noong mga nakaraang araw pa nag-ibang timpla mo. Sa sasakyan, hindi mo ko kinakausap. Ano bang problema? May nagawa ba ako? Wala po kayong ginawang masama, sir. Sagot ni Odessa. Ang boses niya ay formal na formal. Perfect po kayo. Kayo po ang pinakamagaling na boss. Excuse me po, ito-check ko lang po mga kwarto natin para sa overnight stay. Tinalikuran niya agad ang binata. Naiwang nakatayo naman si Lorenzo. Litong-lito at mariin na napahagod sa kanyang buhok sa matinding pagkadismaya. Damn it! Ano ba nangyayari sa babaeng yun? Inis na bulong ni Lorenzo sa hangin. Naalala na naman niya ang panlalamig nito sa kanya simula nang nasa opisina pa sila bago ang out-of-town business trip nila. Miss Zamora, ang kape ko. Utos ni Lorenzo sa pamamagitan ng intercom. Umaasa siyang papasok ito sa opisina niya. Nasa pantry na po, sir. Pinadala ko na kay Marites. May tinatapos po akong urgent filing. Maikli at formal na sagot ni Odessa mula sa kabilang linya. Napahilot naman sa sentido si Lorenzo. Ito na ang pang-5 beses na iniwasan siya nito simula umaga. Hindi na siya nakatiis at tumayo na siya sa kalumabas ng opisina. Nakita niya si Odessa na seryosong nagtatype. Ni hindi malang ito nag-angat ng tingin nang tumayo siya sa tapat ng desk nito. Odessa, look at me. Mahinang utos ni Lorenzo. Yes, Sir Lorenzo. May kailangan po ba kayo? Sagot ni Odessa. Pero ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa monitor. Magre-resign ka na ba ulit? Nasaan na tissue paper mo? Sinubukan ni Lorenzo na magbiro. Isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa sa ibang empleyado. Hindi na po, sir. Sayang po ang bond paper at tissue. Susulitin ko na lang po ang 8 buwan na natitira sa kontra ko bago ako tuluyang maglaho. Walang emosyong tugon ng dalaga. Kumirot ang dibdib ni Lorenzo. Hindi siya sanay na hindi siya ang sentro ng atensyon ni Odessa. We have a business trip tomorrow. Camarines Norte. 2 araw tayo ron para sa site inspection ng bagong resort project. Noted, sir. Ihanda ko na po ang flight details at total accommodation ninyo. Sabi ni Odessa, sabay tayo para kumuha ng files. Ngunit mabilis na humarang si Lorenzo sa dinadaanan nito. Kasama ka, Odessa, at hindi tayo mag-e-aeroplano. Magdadrive ako. I need a navigator. Hirit ni Lorenzo. Sir, by driver naman po ang kumpanya at mas mabilis kung lilipad tayo. I said, I'm driving and you're coming with me. Isang maleta lang ang dalhin mo, Miss Zamora. Tayo ko na mabigat na karga. Putol ni Lorenzo habang nakatitig sa mukha ng kanyang sekretarya na pilit iniiwasan ang tingin niya. Opo, sir. Masusunod. Matabang na sagot ni Odessa bago ito lumusot sa gilid niya. Halatang iniiwasan ng anumang pisikal na kontak. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay nasa tapat na ng kondo ni Odessa ang kulay itim na SUV ni Lorenzo. Pagbaba ni Odessa na nakasimpleng hoodie at jeans,
Agad na lumabas si Lorenzo para kunin ang maleta nito. Ako na. Presentang sabi ni Lorenzo. Akmang hahawakan niya ang kamay ni Odessa sa handle ng maleta, pero mabilis itong bumitaw. Sa loob ng sasakyan, namayani ang nakakabinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Binuksan ni Lorenzo ang radyo at nag-play ng isang love song. Ngunit agad itong pinatay ni Odessa. Naka-battery drain po yan, sir. Mas mabuti kung focus lang sa daan. Malamig na sabi ni Odessa bago isinuot ang earphones nito at tumingin sa labas ng bintana. Hindi sumuko si Lorenzo. Huminto siya sa isang sikat na coffee shop sa SLEX. I'll get us some coffee and donuts. Saka, ang favorite mong dark chocolate. Huwag na po, sir. Busog pa ako. At saka, allergic na po ako sa chocolate nyo. Makahulog ang sagot ni Odessa. Kinagabihan ng kasalukuyan, matapos ang nakakapagod na araw ng site inspection, napagpasyahan ni Odessa na lumabas ng kanyang villa para magpahangin. Nakasuot lang siya ng simpleng manipis na cardigan at shorts. Habang naglalakad siya sa gilid ng malaking infinity pool ng resort, may narinig siyang pamilyar na malalim na boses. Kusang huminto ang mga paa ni Odessa. Sa hindi kalayuan, sa isang madilim na bahagi ng pool area, ay nakita niyang nakatayo si Lorenzo. May hawak itong cellphone at nakatalikod sa direksyon niya. Aalis na sana si Odessa upang hindi makaistorbo at umiwas na rin, ngunit biglang nagsalita si Lorenzo. Ang boses nito ay malambing, napakalambing, na hindi pa naririnig ni Odessa kahit kailan na ginamit ito sa kanya. I miss you too, baby. Nakangiting sabi ni Lorenzo sa kabilang linya. Of course, I didn't forget. Bibilhin ko yung gusto mong bag bukas pag uwi ko sa Maynila. Just behave, okay? Parang may kumurot ng napakadiin sa puso ni Odessa. Yeah, I love you too. Always. Patuloy ni Lorenzo bago nito ibinaba ang tawag at pinakawala ng isang masayang buntong hininga. Nakatayo lang si Odessa sa dilim habang nanlalamig ang kanyang buong katawan. I love you too. Pabulong na ulit ni Odessa. Unti-unting nalalabo ang kanyang mga mata dahil sa namumuong mga luha. Baby, I miss you. Sigurado siya, si Valerie ang kausap nito. Sino pa ba ang tatawagin nitong baby at bibilhan ng mamahaling bag? Ang bigat-bigat ng pakiramdam ni Odessa. Lahat ng inis, selos at sakit na pilit niyang itinatago sa loob ng maraming araw ay biglang sumabog. Ang galing-galing talaga. Mapait na bulong ni Odessa habang kinakagat niya ang nanginginig niyang ibabang labi upang pigilan ang pag-iyak. May pa-fire exit pa siyang nalalaman nung isang araw. Tapos ngayon, may pa-I love you siya sa iba? Ang sama talaga ng ugali mo, Lorenzo Maximilian. Mabilis na tumalikod si Odessa at naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Puno ng galit ang kanyang isip. Hindi niya hahayaang magbukang tanga na naman siya. Kung kailangan niyang lunurin ang sarili niya sa alak mamaya para lang mawala ang sakit na nararamdaman niya at magkaroon siya ng lakas ng loob na kumprontahin ito, ay gagawin niya. Makalipas ang ilang mga sandali, isa pang ang baso, kuya. Yung pinakamatapang na wine niyo rito. Madiin na utos ni Odessa sa bartender ng resort. Kababangon niya lang mula sa infinity pool. Matapos niyang marinig ang tawag ng kanyang boss sa di umani girlfriend nito, naisip niyang idaan na lang sa night swimming ang matinding selos at inis na nararamdaman. Ngunit imbes na lumamig ang ulo niya, lalo lang kumulo ang dugo niya tuwing maaalala ang malambing na boses ni Lorenzo sa telepono. Ma'am, pang-5 baso niyo na po ito. Baka pumalasing na kayo ng tuluyan. Basang-basa pa po kayo. Nag-aalala na paalala ng bartender na babae habang nakatingin sa suot ng dalaga. Nakatupis bikini lang si Odessa na kulay itim. Tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang mahabang buhok, pababa sa kanyang balikat at dibdib. Wala siyang suot na cover-up o tuwalya. Ngunit hindi na niya ininda ang lamig ng hangin dahil sa init ng alak na gumagapang sa kanyang sistema. Kulang pa to, miss. Kailangan ko ng matinding liquid courage. May kailangan akong kumprontahin na lalaking may sungay ngayong gabi. Matapang na sagot ni Odessa.
Isang lagukan lang ay inubos niya ang laman ng wine glass. Padabog niyang inilapag ang baso sa counter. Umikot ng bahagya ang paningin niya, pero sapat pa ang balanse niya para maglakad. Puno ng determinasyon na dire-diretso siyang nagtungo sa direksyon ng private villa ni Lorenzo. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Odessa ang kanyang kamao at malakas na kinalampagang mabigat na pintong gawa sa kahoy. "Sir Lorenzo, buksan mo tong pinto! Alam kong gising ka pa!" Malakas na sigaw ni Odessa. Wala na siyang pakialam kung may makarinig man sa kabilang villa. Ilang segundo lang ang lumipas ay bumukas ang pinto. Bumungad ang gulat na muka ni Lorenzo. Naka-gray sweatpants lang ang binata at walang suot na pang-itaas. Bagaman bahagyang umiikot ang paningin ni Odessa, ay kitang-kita niya ang perpektong abs at malalapad nitong balikat. Ngunit mas malaki ang naging gulat ni Lorenzo nang mapagmasdan nito ang kaharap. "Odessa, what the hell?" Napaamang si Lorenzo. Ibinaling nito ang tingin sa ibang direksyon at mabilis na hinawakan ang doorknob. "Why are you half naked and dripping wet in the middle of the night? Nasaan ang tuwalya mo?" "Wag mo ko ma-English ngayon, Sir Lorenzo Maximilian!" Sigaw ni Odessa. Walang habas niyang itinulak ang malapad na dibdib ng binata upang makapasok siya sa loob ng kwarto nito. "Odessa, wait, are you drunk? Amoy na amoy kong alak sa'yo." Inis na isinara ni Lorenzo ang pinto. Mabilis itong kumuha ng makapal na bathrobe mula sa closet nito at takmang ipapatong yon sa nanginginig na balikat ng dalaga. "Huwag mo kong hawakan!" Marahas na iniwas ni Odessa ang kanyang katawan. Nalilisik ang mga matang hinarap niya ang kanyang boss. "Akala mo ba, porket boss kita, pwede mo na akong paglaruan? Akala mo ba porket umamin akong crush kita, pwede mo na akong gawing tanga?" "Ano bang sinasabi mo? Sit down, you're shivering. At suotin mo tong bathrobe. For God's sake, Odessa, nakakadistract ka." Mariing utos ni Lorenzo na halatang nagpipigil ng sarili habang pilit na iniiwas sa mga mata sa kurba ng katawan ng dalaga. "Wala akong pakialam kung madistract ka. Mas bagay sa'yo yan." Mangiyak-ngiyak na sumbat ni Odessa. Pilit niyang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha, pero tuluyan ang bumigay ang kanyang emosyon. "Nakita kita kanina sa pool area. Narinig ko lahat, Lorenzo. I miss you too, baby. Bibilihan kita ng bag bukas. Ang kapal na mukha mo." Ginaya niya pa ang tono nito habang sinasabi ang parehas na mga salita sa kausap nito kanina. Natigilan si Lorenzo. Kumunot ang noo nito na tila pilit na inuunawa ang sinasabi ng nagwawalang sekretary nito. "You were eavesdropping?" "Oo, at mabuti na lang narinig ko. Kasi kung hindi, aasa na naman ang tangang si Odessa Zamora." Dinuro ni Odessa ang dibdib ng binata. "May fire exit ka pa nung isang araw? May pa-spicy chocolate at titig ka pang nalalaman sa boardroom? Tapos ngayon malalaman ko, may linta ka palang girlfriend sa Maynila." "Linta? Girlfriend? What are you talking about?" Naguguluhan na tanong ni Lorenzo. Hinuli nito ang kamay ni Odessa na patuloy sa pagduro sa dibdib nito. "Si Valerie, yung babaeng dumating sa opisina. Yung ex-girlfriend mo na hanggang ngayon ay mahal na mahal mo pa rin at binalikan mo. Yung niyakap mo na mahigpit. Yung tinatawag mong baby sa telepono kanina." Humikbi na si Odessa. Tuluyan ang tumulo ang mga luhang. Kanina pa niya pinipigilan. "Huwag mo ko gawing option, Lorenzo. Hindi porket nandito tayo sa probinsya at bored ka. Ako ang paglalaruan mo at pampalipas oras. Resign na ako. Bukas na bukas din. Babalik ako sa Maynila at hindi mo na makikitang pagmukha ko." Nariing hinawakan ni Lorenzo ang magkabilang balikat ni Odessa. Nawala ang gulat sa mukha nito at napalitan ng isang madiin, seryoso at mapanganib na emosyon. "Are you done speaking, Miss Zamora?" Bababa at namamaos na tanong ni Lorenzo. "Hindi pa. Kulang pa yung mga sinabi ko para sa panluloko." "I said, are you done?" Tumaas ang boses ni Lorenzo. Dahilan para mapaatras si Odessa hanggang sa lumapat sa malamig na salamin ng kwarto ang kanyang likod. Pumikit ng mariin si Lorenzo.
humugot ng malalim na hininga. At dahan-dahang iminulat ang mga mata na ngayon ay nag-aapoy sa matinding emosyon at pagnanasa. Inilapat nito ang dalawang malalapad na palad sa salamin sa magkabilang gilid ng ulo ng dalaga upang tuluyang ikulong siya at tanggalin ang anumang tsansa na makatakas pa siya mula sa lalaki. Aray ko! Reklamo ni Odessa nang maramdaman niya ang nakakapasong lamig ng salamin sa kanyang likuran na walang saplot. Diyan ka lang. Huwag kang gagalaw, Odessa. Madilim at nagbabanta na utos ni Lorenzo. Ano ba? Para kang sira, Sir Lorenzo. Tumabi ka nga dyan. Babalik na ako sa kwarto ko para mag-impake. Pagpupumiglas ni Odessa. Pilit niyang itinutulak ang matigas at hubad na dibdib ng binata, ngunit parang pader itong gawa sa semento na hindi man lang natinag. Mag-iimpake? You are not going anywhere, Miss Zamora. Lalo na't ganyan ang suot mo. Nababaliw ka na ba? Paano kung may makakita sa'yo sa labas habang naglalakad ka ng ganyan ka-expose? Galit na sigaw ni Lorenzo. Ang mga mata nito ay nalilisik at bumaba sa suot niyang two-piece bikini bago mabilis na ibinalik sa kanyang muka ang tingin nito. Wala kang pakialam kung may makakita sa akin. Katawan ko to. At mas lalo wala kang pakialam kung umalis ako dahil may girlfriend ka na. Bumalik ka na lang dun sa baby Valerie mo at hayaan mo na ako. Ganting sigaw ng dalaga. Tumutulo pa rin ang mga luha sa kanyang pisngi na humahalo sa tubig mula sa kanyang basang buhok. Valerie, ex-girlfriend ko na binalikan ko. Isang mapaklang tawa ang kumuwala sa mga labi ni Lorenzo. Puno ng inis at hindi makapaniwala na emosyon ang tawa na yon. Are you completely out of your mind, Odessa? Huwag mo kong pagmukain pang tanga, sir. Yun ang sinabi ni Marites na relasyon ninyong dalawa. At narinig ko kayo. Narinig ko kung paano mo siya tawaging baby sa telepono kanina, sa pool area. At nakita ko kayo sa opisina. Kulang na lang, magkapalitan kayo ng mukha sa sobrang higpit ng yakap niya sa isa't isa. Sumbat ni Odessa at saka pinaghahampas niya ang dibdib ng binata. Hinuli ni Lorenzo ang dalawang pulso niya at madaling ipinako iyon sa salamin sa itaas ng kanyang ulo. Mas lalong inilapit ni Lorenzo ang mukha nito sa kanya. Naramdaman ni Odessa ang mainit na hininga ng binata na humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Tapos ka na ba, Miss Zamora? Malamig at nakakakilabot na tanong ni Lorenzo. Hindi pa. Bakit mo ba ako pinaglalaruan? Yung mga gestures mo at mga sinasabi mo sa akin. Bakit mo ko tinititigan ng ganun sa boardroom? Bakit mo inayos ang butones ko sa fire exit na parang may pakialam ka? Bakit sa tuwing kakausapin ako ni Engineer Mark ay bigla ka nalang susulpot at eksena na? Parang bang isa ka nagsaselos na boyfriend ko? Bakit? Para may mapagtripan ka? Dahil gusto kita. Dumagundong na sigaw ni Lorenzo na pumuno sa buong kwarto. Natigilan si Odessa. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Nalaki ang kanyang mga mata at bahagyang nakaawang ang kanyang nanginginig na mga labi. Po? Tanga ka ba o? Sadyang manhid ka lang. Bariin na tanong ni Lorenzo. Ang boses nito ay paos at puno ng matinding emosyon. Ang dibdib nito ay mabilis na tumataas baba. Akala mo ba talaga ay nagkataon lang ang lahat? Pinindot ko ang stop button sa elevator ng gabing yun dahil gusto kitang saluhin. Wala akong maisip na matinong palusot para hindi ka muna umuwi dahil gusto sana kitang ayain mag-dinner. Napatanga si Odessa. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Pinindot mo yung stop button? Yes, damn it. At yung lintang pinagseselosan mo, yung tinawag mong linta na yumakap sa akin sa opisina at kausap ko sa telepono kanina. Bumuntong hininga si Lorenzo ng malalim. Pilit na pinapakalma nito ang sarili, ngunit nananatili ang matinding alab sa mga mata nito. Kapatid ko yun, idiot. Si Valerie Maximilian. By spoiled, younger sister na kakauwi lang galing Milan. Parang binuhusan ng 10 baldeng malamig na yelo si Odessa. Kapatid? Hindi girlfriend? Kapatid niya si Valerie? Sa isip-isip niya. Kapatid? Nauutal at parang tangang ulit ni Odessa. Unti-unting lumuluwag ang pagkakahawak ni Lorenzo sa kanyang mga pulso. Pero ang sweet niyo,
At baby ang tawag mo sa kanya. Dahil siyang bunso namin, Odessa. My God, you drove yourself crazy and got drunk over my sister? Naiiling na sabi ni Lorenzo. Pero ngayon ay may halong matinding pagnanasa na ang madilim nitong mga mata habang nakatitig sa mukha ng dalaga. Bakit hindi mo sinabi agad? Nakakahiya. Pabulong na sabi ni Odessa. Bigla niyang naramdaman ang matinding hiya. At saka lang din niya tuluyang naramdaman ang sobrang lamig at halos kawalan niya ng saplot. Sinubukan niyang itago ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga braso. Paano ko sasabihin kung inunahan mo na naman ako ng pagre-resign mo? Napagpapakita mo ng mga hita mo sa board members at napag-iwas mo sa akin ng halos 3 araw. Malambing ngunit mapanganib na bulong ni Lorenzo. Inalis nito ang kanyang mga braso na nakaharang sa kanyang dibdib at saka hinawakan ito na mahigpit ang magkabilang bewang niya at idinikit ni Lorenzo ang mainit itong katawan sa nanlalamig niyang balat. Sir Lorenzo! Nanginginig na tawag ni Odessa nang maramdaman ang pamamanhid ng kanyang buong sistema dahil sa pinaghalong alak at presensya ng lalaki. Don't speak, Odessa. You've done enough talking for tonight. Paos na utos na Lorenzo. Bago pa man makapag-isipo, makapagsalita ulit si Odessa, tuluyan ang inangkin ni Lorenzo ang kanyang mga labi. Hindi ito isang simpleng halik. Isa itong malalim, mapusok, at nakakapasong halik na nagpapatunay ng lahat ng pinigilang emosyon ng binata nitong mga nakaraang araw. Napasinghap si Odessa sa sobrang gulat. Ngunit sinamantala yun ni Lorenzo upang mas lalong laliman ang pag-angkin nito sa kanyang bibig. Kusang umikot ang mga nanginginig na braso ni Odessa sa batok ng kanyang boss, habang tumutugon siya sa bawat galaw ng mga labi nito. Mine. Ungol ni Lorenzo sa pagitan ng kanilang makapigil hininga na halik. Ang mga kamay nito ay mas lalong humigpit sa bewang ng dalaga. You were not resigning, Odessa. Never. Makalipas, finally, nakapag-confess na din siya sa babaeng gusto niya. Yan ba yung nauusong memes na sayang ang suit imbes na tattoo? Masiglang panunokso ni Valerie mula sa screen ng cellphone ni Lorenzo. Val, shut up. Nakangiting suway ni Lorenzo sa kapatid. Kasalukuyan silang nasa loob ng sasakyan ni Lorenzo, nakakaparada lang sa basement parking ng kumpanya. Pabalik na sila sa opisina mula sa site visit na na-extend bilang 1-month vacation nilang dalawa. Natawa si Odessa habang nakasandal sa balikat ng boss niya na ngayon ay opisyal na nobyo na niya. Sekretary sa umaga, girlfriend sa gabi? OMG! I love this setup! Bagay na bagay kayo! Patuloy na tili ni Valerie sa video call. Inismida ni Valerie si Lorenzo. Nakakainis ka. Bakit ngayon mo lang inuwi si Odessa sa Manila? Nakaalis na tuloy ako. Sana, nakapag-hangout pa kami. At yung bag na biniling ko sa'yo, hindi ko na nakuha. Pagmamaktol nito. Nakaalis na kasi ito last week dahil kailangan na ito sa nalalapit na runway show sa USA. Sa sunod na balik mo na lang dito sa Pilipinas. We're going up now. I'll call you later. Natatuwang paalam ni Lorenzo bago nito tuluyang pinatay ang tawag at ibinulsa ang telepono. Pagbaba nila sa kotse, mabilis na inayos ni Odessa ang kanyang palda. Haharap na naman siya sa realidad at sa mga chismos na nilang katrabaho. Sir Lorenzo, mauna na po kayo maglakad. Magalang at kinakabahan na sabi ni Odessa. Baka po kasi makita tayo ni na Marites at gumawa na naman ng issue. Stop calling me Sir Lorenzo kapag tayong dalawa lang sa public place, Odessa. Enzo. Call me Enzo. Seryosong utos ng binata. Walang pag-aalinlangang hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Odessa at mahigpit na pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Enzo, anong ginagawa mo? Paano kapag nakita tayo sa lobby? Nag-aalala na bulong ni Odessa. Pilit na binabawi niya ang kanyang kamay, ngunit masyadong mahigpit ang hawak ng boss niya. Let them see. Gusto kong malaman ang buong building na seryoso ako sa iyo, Odessa Zamora. You are my girlfriend now, and I am not hiding you in the dark anymore. Pinal na deklarasyon ni Lorenzo
sabay hila sa dalaga papunta sa elevator lobby. Nang makapasok sila sa main lobby ng gusali, sabay-sabay na napalingon ang mga empleyadong naghihintay ng masasakyan. Nanlaki ang mga mata ng gwardya. Napanganga ang receptionist. Ngunit nanatiling taas na uo at malamig ang ekspresyon ni Lorenzo habang hila-hila ang namumulang si Odessa. Take the next one. May otoridad at malamig na utos ni Lorenzo sa mga empleyado nang bumukas ang pinto ng executive elevator. Walang nagawa ang mga ito kundi umatras at magbigay daan. Nang tuluyang sumara ang bakal na pinto at silang dalawa na lang ang natira, nakahinga ng maluwag si Odessa. Grabe ang kaba ko doon. Enzo, pwede mo nang bitawan ang kamay ko. Natatawa na tanong ng dalaga. Sa halip na bumitaw, inihilig ni Lorenzo si Odessa sa pader ng elevator at ikinulong sa pagitan ng mga bisig nito. Tinitigan nito ang mapupulang labi ni Odessa. Nagliliyab muli ang madilim nitong mga mata. Remember our first time in this elevator, baby? Yung inakala kong mamamatay na ako at umamin ako sa iyo na crush kita? Nauutal na sagot ni Odessa. Ramdam niyang muli ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Yes, the time when I pressed the stop button. But we didn't get to talk about the dinner date because you fainted like a dramatic princess. Nakangising sagot ni Lorenzo. Bago pa man makapag-react si Odessa, ay inabot ni Lorenzo ang control panel. Tumigil ang pag-angat ng elevator. Huminto sila sa pagitan ng 9th at 10th floor. Pinatay rin ni Lorenzo ang main lights at ang tanging nagsilbing liwanag nila ay ang dim emergency lights. Enzo, anong ginagawa mo? Paano kung matrap na naman tayo? Gulat na tanong ni Odessa habang nakahawak sa dibdib ng nobyo. I'm claiming a makeout session for the dinner date we missed last time. Malambing na bulong ni Lorenzo. Hindi na nito binigyan ng pagkakataong sumagot ang dalaga. Mabilis nitong sinakop ang mga labi ni Odessa. Isang mainit, mapusok, at nakakapanghinang halikag iginawad ng binata. Kusang napakapit si Odessa sa batok nito habang tumutugon sa bawat galaw ng halik, habang hinihila ni Lorenzo ang bewang niya palapit. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paghahalikan, isang matinis at nakakabinging tunog ang umalingaw-ngaw sa buong elevator shaft. Enzo, anong tunog yun? Tarantang tanong ni Odessa. Mabilis na lumayo siya kay Lorenzo habang pilit na inaayos niya ang nagusot niyang blouse. Damn it, nakalimutan ko. Nagpalit pala ng security protocol ang building kahapon. The emergency stop now triggers the building alarm. Inis na napamura si Lorenzo. Bago pa man maibalik ni Lorenzo ang power ng makina, narinig nila ang pagkalampag sa labas ng pinto mula sa itaas. Sir, ma'am, stand back. Bubuksan po namin ang pinto ng elevator. Boses yon ng head ng maintenance crew. Sa isang iglap, puresahang na-slide pabukas ang pinto. Saktong nakatapat sila sa 10th floor kung saan naroon ang buong Human Resources Department. Tumambad sa maintenance crew, sa HR director, at sa humigit kumulang 20 tsismosang empleyado ng HR ang kanilang eksena. Magulo ang buhok ng kinatatakutan nilang CEO. May bahid ng red lipstick sa gilid ng labi nito. At namumula-mula muka hanggang leeg si Odessa na nakayuko sa sobrang hiya. Sir Lorenzo? Odessa? Nalaglag ang panga ng mataray na HR director. Katahimikan ang bumalot sa buong floor. Wala ni isang makapagsalita. Gusto na namang maghanap ng lupa ni Odessa para magpalamon. Diyos ko, pangalawa na to. Pabulong na iyak ng dalaga. Ngunit si Lorenzo ay nanatiling perpekto ang postura. Kalmado at walang bahid ng pagkaalarma. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki at pinunasan ng smudge na lipstick sa sariling labi, bago marahang pinunasan ang gilid ng labi ni Odessa. Hinawakan niyang muli ang kamay ng nanginginig niyang sekretary at hinila ito palabas ng elevator. Humarap siya ng buong tapang sa mga empleyado ng HR. For the record. Malakas at may otoridad na anunsyo ni Lorenzo. Ang malamig nitong boses ay umalingaw-ngaw sa buong departamento. She retracted her resignation and she's my girlfriend now.
Back to work, everyone. Makalipas ang 6 na taon, Leo! Lyra! Bumalik kayo rito at inumin niyo ng gatas ninyo! Malakas na tawag ni Odessa habang nagmamadaling hinahabol ang 2 batang nagtatakbuhan paikot sa malawak nilang kusina. Ayaw na po namin, Mami! Gusto na po namin pumunta sa office ni Daddy! Sabay na tili ng 5 taong gulang na kambal. Namana ng 2 ang pisikal na anyo ng kanilang ama. Ngunit ang kakulitan ay halatang galing kay Odessa. Mula sa pagiging isang sekretary, isa na siyang ganap na Mrs. Odessa Zamora Maximilian. Bukod sa pagiging asawa, isa na rin siyang matagumpay na head ng sarili niyang events management firm. Lorenzo Maximilian, kunin mo nga itong mga anak mo bago pa ako malate sa board meeting natin. Reklamo ni Odessa habang inaayos ang kanyang perpektong red lipstick sa salamin. Mula sa hagdan ay bumaba si Lorenzo. Naka 3-piece suit ito. Mas lalo pang gumanda ang tindig at naging mas matipuno ang pangangatawan nito sa paglipas ng panahon. What did I tell you about running around the house, little monsters? Malalim, ngunit malambing ang boses ni Lorenzo. Daddy! Patakbong yumakap ang kambal sa binti ng ama. Drink your milk right now or no cartoons for the whole weekend. May otoridad na utos na Lorenzo sa kambal. Yes, Daddy! Mabilis na tumalima ang 2 at bumalik sa hapagkainan. Napabuntong hininga si Odessa at napangiti. Thank God for your strict boss voice, Enzo. Akala ko, aatakihin na naman ako ng stress sa 2 yan. Lumapit si Lorenzo sa asawa. Niyakap siya nito mula sa likod at marahang hinalikan sa leeg. My CEO voice only works on them, baby. Pagdating sa'yo, alam mo namang under ako. Ay sus! Nambola pang asawa ko. Tara na nga, hinihintay na tayo sa head office. Natatuwang hinampas ni Odessa ang braso nito. Makalipas ang 1 oras, nakarating na ang buong pamilya sa pamilyar na gusali ng Maximilian Group of Companies. Ipinasa muna nila ang kambal sa yaya na naghihintay sa lobby bago sila magtungo sa executive elevator. Nakakamiss din pala na pumasok dito araw-araw. Nakangiting sabi ni Odessa habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin ng elevator. Nakasandal si Lorenzo sa kanyang gilid habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. You can always come back in. Be my secretary, Miss Maximilian. I kept your old desk empty. Malambing na alok ni Lorenzo. At ire-reject na naman ang mga resignation letters ko? No, thank you, Mr. Maximilian. Mas gusto ko yung sarili ko ang boss ko ngayon. Mapanuksong sagot ng dalaga. Nasa kalagitnaan sila ng 14th at 15th floor nang biglang makarinig sila ng malakas na pag-uga. Kasabay ng ingay na yon ay ang biglaang pagkamatay ng ilaw. Bumukas lamang ang mahinang emergency dim light ng elevator. Katahimikan ang bumalot sa loob ng maliit na espasyo. Sir Lorenzo! Basag ni Odessa sa katahimikan. Pilit niyang pinipigilan ng tawa habang ginagaya ang boses niya. 5 taon na ang nakakaraan. Nawalan po ng ilaw. Hindi po ako makahinga. Isang malalim na tawa ang pinakawala ni Lorenzo. Hinarap nito ang asawa at ikinulong muli ang dalaga sa pagitan ng mga braso nito at ng malamig na pader ng elevator. Atakihan ka na ba ulit ng claustrophobia, Miss Zamora? Magko-confess ka na ba ulit na crush mo ko since day 1? Hindi na. Nakangiting sagot ni Odessa at pinulupot ang mga braso sa batok ng asawa. Wala na ako resignation letter na isusulat eh. At saka, hindi na kita crush. Asawa na kita. Good. Paos na bulong ni Lorenzo habang inilalapit ang muka sa asawa. Kasi totoo yatang sirang elevator ngayon. Wala akong pinindot na stop button. Sa halip na magpanik, isang malakas at masayang halakhak ang kumuwala kay Odessa. Paano ba yan? Baka may tumawag na naman sa HR para buksan tong pinto. Tapos mahuli na naman tayong naghahalikan. Wala akong pakialam sa HR, Odessa. They can write me up all they want. Mapanuksong sagot ni Lorenzo bago nito tuluyang sinakop ang mga labi ng asawa. Hindi na nakasagot si Odessa. Masayang tinugon niya ang matamis at mapusok na halik ni Lorenzo. Wakas.
Shoutout nga po pala sa ilan sa ating mga masusugid na listeners. Wena Fernando from Kuwait, Melanie Wego ng Antipolo, Rosa Aruya from Dubai, Feli Duhali ng Hong Kong, at Early Alba from Valencia, Bukidnon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at walang sawa ninyong pagsuporta. Maraming salamat po!